Sumiklab ang sunog sa isang passenger plane ng American Airlines na Boeing 737-800 sa Denver International Airport dakong alas 5:15 ng hapon oras sa Amerika. Nagsimula ang sunog sa makina ng eroplano dahilan para agarang ilikas ang nasa mahigit 170 pasaherong sakay at 6 na crew nito. Gamit ang evacuation slides, isa-isang inilikas ang mga pasahero habang makikitang may mga pasahero rin ang nakatayo na nasa side wing dahil nabalot rin ng matinding usok ang nasabing eroplano. Sa investigasyon ng Federal Aviation Administration ng FAA, nasa maayos naman ang kondisyon ng makina nito bago lumipad mula Colorado Springs at nakatakda pa sanang lumipad patungong Dallas. Samantala, wala namang napaulat na nasawi o nasugatan habang kasalukuyang inaantay pa ang pahayag ng nasabing airline company ukol sa nangyaring insidente. Kasunod na nangyaring salpukan ng dalawang carrier transport ships sa bahagi ng northeastern coast ng England, kinumpirma ng United Kingdom Police na kabilang rin sa mga nadawit sa insidente ay mga Pinoy. Ayon sa ulat, magkahalong Russian at Filipino nationals ang sakay ng US tanker ship na aabot sa 14 na katao, kung saan ang isa rito ay nawawala na hindi pa nahahanap ng mga otoridad. Kasalukuyang nasa kustodiya na ang 59-year-old captain ng nasabing barko habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Magugulat ang nagresulta ang insidente sa malakas na pagsabog at sunog dulot na rin ng mga kargado nitong kemikal. Samantala, pumayag na si Russian President Vladimir Putin sa inihain ng Amerika na isang buwang tigil putukan kontra Ukraine, ngunit sa isang kondisyon. Sa naging video address ni Putin, papayag lamang daw ito kung aalis sa kanilang teritoryo sa Kursk region ang mga nalalabi pang Ukrainian soldiers dahil kung hindi, magpapatuloy niyang kaguluhan sa nasabing rehiyon. Yan ay matapos ipag-alala ni Putin na sa halip na gamitin ng Ukraine ang tigil putukan para sa pagkamit ng kapayapaan, ay gagamitin lamang ito bilang pakinabang upang palakasin ang kanilang hukbo. Habang tinawag naman ito ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na manipulative at dapat pa rin managot ng Russia sa mga nilabag nitong batas na ipinataw ng Estados Unidos. Samantala, nakatakda namang umanong kausapin ni Putin si US President Donald Trump ngayong linggo upang pag-usapan ng naturang ceasefire deal. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.